Noong una, ang salitang Satanas ay hindi nangangahulugang prinsipe ng kasamaan tulad ng pagkakakilala natin ngayon. Sa Hebreo, ang Satan ay nangangahulugang ang kalaban o ang tumututol. Pero teka, hindi ito palaging masama. Sa Lumang Tipan, si Satanas ay hindi pa itinuturing bilang kalabang mortal ng Diyos. Sa halip, siya ay isang lingkod ng Diyos na may espesyal na tungkulin. Subukin ang pananampalataya at katapatan ng tao. Nakakagulat, hindi ba? Hindi siya ang tipikal na kontrabida na iniisip natin, kundi parang isang inspektor sa kwento ng sangkatauhan. Ang ganitong pananaw ay nakikitang malinaw sa isa sa pinakatanyag na kwento ng Lumang Tipan, ang kwento ni Job. Si Job ay kilala bilang isang matuwid at mabuting tao. Mayaman siya, masaya ang kanyang pamilya, at tila kumpleto ang kanyang buhay. Sa langit, habang nagpupulong ang mga anghel sa harap ng Diyos, dumating si Satanas. Pero tandaan, si Satanas dito ay bahagi ng hukuman ng Diyos, parang isang espesyal na tagasiyasat na nakatalaga sa mahirap na gawain ng pagsubok. Tinanong ng Diyos si Satanas, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala nang katulad niya sa lupa, isang tao na tapat at makatarungan." Ngunit sinagot siya ni Satanas, "Siyempre, mabuti siya. Sino ba naman ang hindi magiging tapat sa iyo kung binibigyan mo siya ng lahat ng biyaya at proteksyon? Pero subukin mo siyang tanggalan ng lahat ng mayroon siya at tingnan natin kung magpapatuloy pa rin ang kanyang katapatan." At dito nagsimula ang pagsubok. Sa pahintulot ng Diyos, unti-unting kinuha ni Satanas ang lahat kay Job, ang kanyang yaman, ang kanyang mga anak, at kahit ang kanyang kalusugan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili si Job na tapat sa Diyos. Sa bawat pagkawala, sinabi niya, "Ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos din ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Hindi ba't napakalalim ng kwento? Sa halip na magalit o sumuko, si Job ay nanatiling matatag. Pero bakit pinahintulutan ng Diyos ang ganitong uri ng pagsubok? At ano ang papel ni Satanas dito? Ito ang mga tanong na nagbibigay linaw sa kakaibang relasyon ng Diyos, ni Satanas at ng tao sa Lumang Tipan. Ang ideya ng isang makalangit na hukuman ay tila kakaiba sa atin ngayon. Sa Lumang Tipan, iniisip na ang Diyos ay may konseho o korte ng mga anghel at si Satanas ay isa sa kanila. Siya ay tila hindi isang kaaway, kundi isang abogado ng dyablo na nagtatanong ng mga mahihirap na tanong. Halimbawa, kung ang Diyos ay makatarungan, paano nito nalalaman kung tunay na matapat ang isang tao? Hindi ba't kailangan ng pagsubok para mapatunayan ang isang bagay? At dito pumapasok si Satanas bilang isang tagasubok. Ang kanyang papel ay hindi para sirain ang tao, kundi para tiyakin na ang pananampalataya ng tao ay totoo at hindi lamang batay sa mga biyayang natatanggap nila. Madalas nating iniisip si Satanas bilang isang masamang nilalang na palaging sumasalungat sa Diyos. Ngunit sa Lumang Tipan, ibang-iba ang kanyang papel. Isipin mo na lang siya bilang isang mahigpit na guro na naglalagay ng mga pagsusulit upang matiyak na ikaw ay natututo. Oo, maaaring mahirap ang mga pagsubok, ngunit sa huli, ito'y nagiging daan upang maging mas matatag ang pananampalataya at pagkatao ng isang tao. Ang tanong ngayon, si Satanas ba sa Lumang Tipan ay tunay na masama? Kung siya'y sumusunod lamang sa utos ng Diyos, may dahilan ba tayo upang tingnan siya bilang kalaban? Sa halip, maaari nating maunawaan ang kanyang papel bilang isang mahalagang bahagi ng kwento ng paglalakbay ng tao sa pananampalataya. Ang kwento ni Job at ang papel ni Satanas sa Lumang Tipan ay nagtuturo sa atin na ang pagsubok ay hindi palaging masama. Sa halip, ito ay maaaring maging daan upang mas maunawaan natin ang ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Si Satanas, bilang tagasubok, ay nagpapaalala sa atin
na ang buhay ay puno ng mga hamon. Ngunit sa mga hamong ito, tayo natututo at lumalago. Sa ganitong pananaw, naiiba ang Satanas ng lumang tipan sa karaniwang larawan ng kontrabida. At kung muling babalikan ang mga kwento sa lumang tipan, makikita natin na ang papel niya ay puno ng kabuluhan, hindi upang sirain ang tao, kundi upang subukin at patatagin ang kanyang pananampalataya. Sa kwento ni Job, makikita natin na ang pagsubok ay hindi lamang para masira ang tao. Sa halip, ito ay isang mahalagang bahagi ng paglalakbay tungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Ang mga sakripisyo, paghihirap, at pagkawala na naranasan ni Job ay nagturo sa kanya na magtiwala ng buo kahit sa gitna ng kawalang katiyakan. Sa huli, hindi lamang siya nanatiling tapat, kundi siya rin ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa Diyos. Ngunit bakit kailangan ng ganitong klaseng pagsubok? Bakit kailangang dumaan sa matinding hirap upang mapatunayan ang pananampalataya? Ayon sa lumang tipan, ang Diyos ay makatarungan at ang pagsubok ay paraan upang makita kung totoo ang katapatan ng isang tao. Dito pumapasok si Satanas bilang tagasubok. Bagamat ang kanyang mga aksyon ay tila mahigpit, ang layunin ng kanyang papel ay upang tiyakin na ang pananampalataya ng tao ay hindi batay lamang sa ginhawa at biyaya. Bukod kay Job, may iba pang pagbanggit kay Satanas sa lumang tipan. Sa aklat ng mga awit at mga propeta, si Satanas ay minsang inilalarawan bilang tumututol sa mga lingkod ng Diyos. Halimbawa, sa aklat ni Zacarias, nakita si Satanas na tumututol kay Josue, ang mataas na pari, habang nananalangin siya sa harap ng Diyos. Ngunit dito, hindi siya kumikilos ng labas sa kalooban ng Diyos. Sa halip, siya ay parang isang abogado na naghahanap ng ebidensya laban kay Josue. Sa huli, ang Diyos ang may huling salita. Pinawalang sala ni Yahweh si Josue at inutusan ang mga anghel na bihisan siya ng malinis na kasuotan bilang simbolo ng pagtanggap sa kanya ng Diyos. Ang ganitong uri ng paglalarawan kay Satanas ay nagpapakita na siya ay hindi isang makapangyarihang kaaway na gumagawa ng labas sa Diyos. Bagkus, siya ay gumaganap ng papel sa plano ng Diyos kahit na minsan ito'y mahirap maunawaan. Isa pang halimbawa ng papel ni Satanas sa lumang tipan ay matatagpuan sa 1 Kronika 21. Dito, sinabi na inudyukan ni Satanas si Haring David na magbilang ng populasyon ng Israel. Ang aksyong ito ay ikinagalit ng Diyos at nagdala ito ng malaking kaparusahan sa bayan. Ngunit isang tanong ang lumilitaw, bakit pinayagan ng Diyos si Satanas na gawin ito? Ang sagot ay tila nasa likas na papel ni Satanas bilang tagasubok. Sa kasong ito, ang pagsubok ay nagpakita ng kahinaan ni David, ang kanyang pagmamalaki at tiwala sa sariling kakayahan kaysa sa Diyos. Bagamat ang bunga nito ay trahedya, ito rin ay nagsilbing mahalagang aral para kay David at sa Israel. Isa sa mga pinakamalaking tanong na lumalabas ay ito: kung si Satanas sa lumang tipan ay tagasubok at hindi kontrabida, bakit siya nagiging ganap na kalaban sa bagong tipan? Sa bagong tipan, si Satanas ay tinatawag ng ama ng kasinungalingan, isang mandaraya na naghahangad na sirain ng tao. Ngunit sa lumang tipan, ang kanyang papel ay tila mas neutral. Hindi siya gumagawa ng labag sa kalooban ng Diyos, kundi sumusunod sa utos bilang tagasubok. Ang ganitong pagbabago ay maaaring bunga ng pagbabago rin sa pananaw ng mga tao sa kasaysayan. Sa panahon ng bagong tipan, ang ideya ng espiritual na digmaan sa pagitan ng mabuti at masama ay naging mas malinaw. Ngunit sa lumang tipan, si Satanas ay hindi pa itinuturing na isang ganap na kontrabida. Ang papel ni Satanas sa lumang tipan ay nagpapakita na hindi lahat ng paghihirap ay masama. Sa halip, ito ay maaaring maging daan tungo sa mas malalim na pananampalataya. Ang kanyang papel bilang tagasubok ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pananampalataya
ay sinusubok sa gitna ng kahirapan. Sa ating sariling buhay, maaaring makaharap tayo ng mga pagsubok na parang imposible nang lagpasan. Ngunit sa mga kwento ng Lumang Tipan, natututuhan natin na ang mga pagsubok ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo. Ang mga ito ay pagkakataon upang maging mas matatag at mas malapit sa Diyos. Ang kwento ni Job at ang iba pang pagbanggit kay Satanas sa Lumang Tipan ay nagtuturo na ang pagsubok ay bahagi ng plano ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi tayo nag-iisa. Sa bawat hakbang, ang Diyos ay naroroon, naghihintay na makita ang ating pagtitiwala at pananampalataya. Ang tanong na ngayon ay hindi kung bakit tayo sinusubok, kundi kung paano natin haharapin ang mga pagsubok. Tulad ni Job, kaya ba nating manatiling tapat sa Diyos kahit sa gitna ng kawalan? Tulad ni David, kaya ba nating tanggapin ang ating pagkakamali at magbalik loob sa Diyos? Sa kwento ni Job, isang mahalagang aral ang makikita. Ang pagsubok ay hindi lamang tungkol sa kung paano natin ito hinaharap, kundi tungkol din sa kung paano ito nagbabago sa ating pananaw. Sa huli, hindi tinanggal ni Job ang kanyang pananampalataya sa Diyos kahit nawala na ang lahat sa kanya. Sa halip, napagtanto niya ang pagiging makapangyarihan ng Diyos at ang limitasyon ng kanyang sariling pagkaunawa. Ang sinabi ni Job na, "Narinig kita noon, ngunit ngayon nakita na kita," ay isang mahalagang linya. Ipinapakita nito na ang tunay na pananampalataya ay lumalampas sa kaalaman lamang. Ito ay nagiging personal na karanasan. At ang karanasang ito ay madalas na dumarating sa gitna ng pagsubok. Sa mga sandaling pakiramdam natin ay walang natitira kundi ang Diyos. Isa sa mga pinaka-puzzling na aspeto ng Lumang Tipan ay kung paano ginamit ng Diyos si Satanas upang isakatuparan ang kanyang plano. Sa aklat ni Job, si Satanas ang nagbigay ng mga hamon, ngunit ang lahat ng ito ay ginawa sa pahintulot ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay maaaring magpakita na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, kahit sa mga nilalang na tumututol sa Kanya. Kahit si Satanas ay hindi makakakilos ng labas sa kalooban ng Diyos. Ang mga pagsubok na inilalagay ni Satanas sa buhay ng tao ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano na naglalayong hubugin ang tao upang maging mas mabuti, mas matatag, at mas matapat sa Diyos. Kapansin-pansin na ang mga kwento ng Lumang Tipan ay nagtuturo na ang moralidad ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano kaginhawa ang ating buhay. Sa halip, ang pagiging matuwid ay nasusubok sa ating tugon sa gitna ng kahirapan. Si Job, halimbawa, ay nanatiling matuwid hindi dahil sa kanyang yaman o kasaganaan, kundi dahil sa kanyang matatag na pananampalataya kahit sa gitna ng pagdurusa. Sa ganitong paraan, si Satanas bilang tagasubok ay parang salamin na nagpapakita ng tunay na anyo ng tao. Ang kanyang papel ay ilantad ang ating kahinaan at hubugin ang ating karakter upang maging mas akma sa plano ng Diyos. Kung iisipin, ang papel ni Satanas sa Lumang Tipan ay nananatiling mahalaga sa ating panahon. Kahit hindi na natin nakikita ang ganitong direkta at dramatikong pagsubok tulad ng kay Job, ang ating buhay ay puno pa rin ng mga hamon. Ang bawat pagsubok, maliit man o malaki, ay nagiging pagkakataon upang ipakita ang ating pananampalataya. Ang tanong, ano ang ginagawa natin sa harap ng pagsubok? Tulad ba tayo ni Job na nananatiling matatag? O tulad ba tayo ni David na minsang nadadala ng kahinaan, ngunit sa huli bumabalik sa Diyos? Sa kabila ng lahat ng papel ni Satanas bilang tagasubok, laging nananaig ang Diyos bilang tagapagligtas. Ang pagsubok ay pansamantala lamang, ngunit ang biyaya ng Diyos ay walang hanggan. Sa kwento ni Job, matapos niyang matagumpay na harapin ang pagsubok, binalik ng Diyos ang lahat ng kanyang nawala, doble pa sa dati.
Ito ay nagpapaalala na ang pagsubok ay hindi ang katapusan ng kwento. Sa halip, ito ay simula ng isang mas malaking plano ng Diyos para sa ating ikabubuti. Habang papunta na tayo sa mas malinaw na larawan ng papel ni Satanas sa Bagong Tipan, makikita natin ang isang malaking pagbabago. Sa Lumang Tipan, si Satanas ay tagasubok, isang instrumento ng Diyos. Ngunit sa Bagong Tipan, siya ay isang nilalang na tahasang lumalaban sa Diyos. Bakit ganito? Marahil, ito ay dahil sa pag-usbong ng ideya ng espiritual na digmaan. Sa Bagong Tipan, ipinakilala si Satanas bilang tukso na humikayat kay Jesus sa ilang, ang kalaban ng simbahan, at ang prinsipe ng mundong ito na naghahangad na sirain ang tao. Subalit, kahit sa ganitong paglalarawan, nananatili ang kapangyarihan ng Diyos na supilin siya. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, malinaw na ang papel ni Satanas sa Lumang Tipan ay higit pa sa pagiging isang kontrabida. Siya ay isang tagasubok na ginagamit ng Diyos upang linisin ang ating pananampalataya. Sa bawat hamon, may pagkakataon tayong maging mas matibay at mas totoo sa ating relasyon sa Diyos. Ang tanong sa atin ngayon ay ito: paano natin tinitingnan ang mga pagsubok sa ating buhay? Nakikita ba natin ito bilang kaparusahan o bilang oportunidad upang tayo ay matuto at lumago? Tulad ni Job, kaya ba nating manindigan sa ating pananampalataya kahit sa gitna ng pinakamabigat na pagsubok? Ang pagbabago ng papel ni Satanas sa Bagong Tipan ni Pharisee. Sa Bagong Tipan, ang papel ni Satanas ay mas nagiging malinaw bilang kalaban ng Diyos at ng tao. Sa halip na tagasubok na sumusunod sa utos ng Diyos, si Satanas ay inilalarawan bilang isang ganap na kontrabida, ang ama ng kasinungalingan at ang prinsipe ng mundong ito. Ngunit paano nangyari ang ganitong pagbabago mula sa Lumang Tipan? Ang sagot ay maaaring matatagpuan sa pag-usbong ng ideya ng espiritual na digmaan sa pagitan ng mabuti at masama. Habang lumalalim ang pagkaunawa ng mga tao sa moralidad, naging mas binibigyang diin ang pagkakaiba ng liwanag at dilim ng Diyos at ni Satanas. Ang Bagong Tipan, sa pamamagitan ng mga turo ni Jesus, ay nagpapakita ng pananaw na si Satanas ay hindi na bahagi ng korte ng Diyos, kundi isang rebelde na naghahangad na sirain ang sangkatauhan. Isa sa pinakamahalagang tagpo kung saan lumitaw si Satanas sa Bagong Tipan ay ang tukso ni Jesus sa ilang, Mateo 4:1-11. Dito, sinubukan ni Satanas na hikayatin si Jesus na talikuran ang kanyang misyon sa pamamagitan ng 3 tukso. Ang gawing tinapay ang bato, ang tumalon mula sa tuktok ng templo, at ang yumuko sa kanya kapalit ng lahat ng kaharian ng mundo. Ang 3 tukso ay hindi lamang simpleng pagsubok, kundi pagpapakita ng intensyon ni Satanas na pigilan ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Gayunpaman, sa bawat tukso, nanatiling matatag si Jesus gamit ang kautusan ng Diyos bilang sandata. Ang tagpong ito ay naglalagay kay Satanas bilang tahasang kalaban ng Diyos na naghahanap ng paraan upang hadlangan ang kanyang layunin. Sa Bagong Tipan, binigyang diin ang ideya ng espiritual na digmaan. Ang mga mananampalataya ay sinasabihan na magbantay laban sa mga plano ni Satanas na inilalarawan bilang isang leong umaatungal na naghahanap ng masisila. Unang Pedro 5:8. Ang pag-unlad ng ganitong larawan ni Satanas ay nagpapakita ng pagbabago sa pananaw mula sa tagasubok sa Lumang Tipan patungo sa ganap na kalaban na naghahangad na ilayo ang tao sa Diyos. Ngunit sa kabila ng lakas na ito, ang Bagong Tipan ay paulit-ulit na nagpapaalala na ang Diyos ang may ganap na kapangyarihan. Si Satanas, gaano man kapangahas, ay limitado pa rin sa ilalim ng soberanya ng Diyos. Sa katapusan, ipinakita ng Bagong Tipan ang tagumpay ng Diyos laban kay Satanas sa pamamagitan ng pagkamatay
at muling pagkabuhay ni Jesus. Bagamat si Satanas ay inilalarawan bilang isang makapangyarihang kaaway, ang tao ay binibigyan ng mga sandata upang lumaban. Sa Efeso 6:18, binanggit ni Apostol Pablo ang baluti ng Diyos na binubuo ng katotohanan, katuwiran, pananampalataya, kaligtasan at ang salita ng Diyos. Ang baluting ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga panlilinlang at pagsalakay ni Satanas. Ang ideya ng pakikibaka laban kay Satanas ay nagpapakita na ang tao ay may responsibilidad na labanan ang tukso at manatiling tapat sa Diyos. Ang labanang ito ay hindi pisikal kundi espiritual at nangangailangan ng lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa bagong tipan, si Satanas ay hindi lamang tukso, kundi nagiging simbolo ng lahat ng puwersa na sumasalungat sa Diyos. Sa aklat ng pahayag, si Satanas ay inilalarawan bilang ang matandang ahas, ang manlilinlang ng buong mundo at ang pinagmula ng kasamaan. Ngunit ipinakita rin dito ang kanyang pagkatalo. Sa huling tagpo ng kasaysayan, si Satanas ay itatapon sa dagat-dagatang apoy kasama ang kanyang mga tagasunod. Ang huling pagkilos na ito ay nagpapakita ng ganap na tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Sa kabila ng tila kapangyarihan ni Satanas, ang kanyang kapalaran ay nakatakda na. Ang paglipat ng papel ni Satanas mula lumang tipan patungong bagong tipan ay nagpapakita ng pagbabago sa pagkaunawa ng tao tungkol sa mabuti at masama. Sa lumang tipan, si Satanas ay tagasubok na bahagi ng plano ng Diyos. Sa bagong tipan, siya ay isang rebelde na lumalaban sa Diyos. Ang ganitong pagbabago ay maaaring magmula sa mas malalim na pagkaunawa ng mga tao sa espiritual na aspeto ng buhay. Ngunit mahalagang tandaan na sa parehong lumang at bagong tipan, ang kapangyarihan ni Satanas ay hindi kailanman mas mataas kaysa sa Diyos. Sa bawat kwento, ipinapakita na ang Diyos ay nananatiling makapangyarihan at ang lahat ng nangyayari, kahit ang mga gawa ni Satanas, ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa ating panahon, paano natin tinitingnan si Satanas? Ang kanyang papel sa lumang tipan bilang tagasubok ay nagtuturo na ang mga pagsubok ay hindi palaging masama. Ang kanyang papel sa bagong tipan bilang kalaban ay nagpapakita na ang kasamaan ay kailangang labanan. Ang dalawang larawan ni Satanas ay parehong mahalaga. Ang una ay nagtuturo sa atin na ang mga pagsubok ay maaaring magdala ng paglago. Ang ikalawa ay nagpapaalala sa atin na ang kasamaan ay tunay na umiiral, ngunit ito ay matatalo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Sa huli, ang kwento ng lumang at bagong tipan ay nagtatapos sa tagumpay ng Diyos. Kahit gaano kahirap ang mga pagsubok, kahit gaano kalakas ang kasamaan, ang Diyos ang may huling salita. Ang tagumpay ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na si Satanas, gaano man kasama ang kanyang mga gawain, ay matatalo. Ang tanong sa atin ngayon ay ito: paano tayo magpapakatatag sa gitna ng mga pagsubok at tukso? Tulad ni Job, kaya ba nating manatiling tapat? Tulad ni Jesus, kaya ba nating labanan ang kasamaan gamit ang salita ng Diyos? Sa ating modernong panahon, ang mga pagsubok ay hindi na laging kasing dramatiko ng kwento ni Job o ng mga tuksong hinarap ni Jesus. Gayunpaman, ang ating mga hamon, kawalan ng trabaho, pagkasira ng relasyon, sakit o personal na krisis ay patuloy na sumusubok sa ating pananampalataya. Paano natin ito haharapin sa liwanag ng mga aral mula sa lumang at bagong tipan? Una, kailangang maunawaan na ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon para sa paglago. Sa halip na tanungin ang Diyos kung bakit niya tayo hinahayaang magdusa, maaari nating tanungin, ano ang nais niyang ituro sa akin? Tulad ni Job, kailangan nating tanggapin na may mga bagay na hindi natin lubos na mauunawaan, ngunit mapagkakatiwalaan natin na ang Diyos ay may plano para sa ating ikabubuti.
Pangalawa, mahalaga ang paggamit ng baluti ng Diyos na binanggit sa Efeso 6. Ang pananampalataya sa salita ng Diyos at panalangin ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng may tiwala. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Ang panalangin ay isang mahalagang sandata laban sa mga pagsubok at tukso. Sa kwento ni Job, bagamat tila tahimik ang Diyos sa gitna ng kanyang pagdurusa, nanatili siyang nananalangin. Sa Bagong Tipan, si Jesus mismo ay nagturo sa kanyang mga alagad na manalangin ng ganito: "Huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami mula sa masama." Ang panalangin ay hindi lamang paraan upang humingi ng tulong sa Diyos, kundi isang paraan din upang mapanatili ang ating pananampalataya at koneksyon sa Kanya. Sa gitna ng pagsubok, ang panalangin ay nagsisilbing ilaw na gumagabay sa atin sa dilim. Sa mga kwento ng Lumang at Bagong Tipan, madalas nating makita na ang pananampalataya ay hindi isang solo na paglalakbay. Si Job, halimbawa, ay napapalibutan ng kanyang mga kaibigan kahit na ang kanilang payo ay hindi laging tama. Sa Bagong Tipan, ang mga alagad ay nagtutulungan upang maitaguyod ang simbahan at harapin ang mga hamon. Sa ating panahon, ang komunidad ay mahalaga rin. Ang pamilya, kaibigan at simbahan ay maaaring magsilbing suporta sa panahon ng pagsubok. Ang pagbabahagi ng ating mga karanasan at pananampalataya sa iba ay hindi lamang nagpapalakas sa atin, kundi nagtuturo rin ng mga mahahalagang aral sa iba. Sa pagtatapos ng ating kwento, isa ang malinaw: lahat ng pagsubok at tukso na ating hinaharap ay pansamantala lamang. Ang mga kwento ni Job, ni David at ni Jesus ay nagpapakita na ang tagumpay ay palaging nasa Diyos. Kahit na si Satanas ay tila makapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan ay limitado. Sa aklat ng pahayag, si Satanas ay ganap na natalo. Sa dagat-dagatang apoy siya ibinulid at ang lahat ng kasamaan ay winakasan. Ang huling larawan na iniwan ng Biblia ay isang bagong langit at bagong lupa kung saan wala ng sakit, paghihirap o kasalanan. Ito ang pangakong hawak natin sa bawat pagsubok. Sa huli, ang Diyos ang maghahari. At sa kabila ng lahat ng hamon, ang ating pananampalataya ay magdadala sa atin sa tagumpay. Ang papel ni Satanas sa Lumang Tipan bilang tagasubok at sa Bagong Tipan bilang kaaway ay nagtuturo sa atin ng malalalim na aral tungkol sa pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Ang mga pagsubok ay hindi kailanman walang layunin. Ang mga ito ay bahagi ng isang mas malaking plano na naglalayong patatagin ang ating karakter at relasyon sa Diyos. Kaya't sa susunod na harapin natin ang mga hamon sa buhay, maaari nating maalala ang mga kwento ni Job, Jesus at ang mga apostol. Ang kanilang tagumpay sa kabila ng tukso at pagsubok ay paalala na sa bawat hamon may kasamang biyaya. Sa bawat pagtatapos ng hirap, nariyan ang tagumpay ng pananampalataya. Sa mundo'y mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang mundo. Juan 16:33.